Narito po ang pinakahuling update sa ating minomonitor na Bagyong Uwan, ngayong Miyerkules 12 ng Nobyembre taong 2025. Sa kasalukuyan, nananatili ang Bagyong Uwan sa hilaga ng ating bansa at posibleng pumasok o mag-re-entry sa Philippine Area of Responsibility. Bukod pa rito, mayroon din tayong binabantayang low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao na patuloy na nagde-develop bilang isang bagyo. Kaya, manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat panahon ukol sa LPA na minomonitor natin sa labas ng PAR. Sa kasalukuyan, wala pang direktang epekto sa ating bansa ang LPA sa silangang bahagi ng Mindanao. Ngunit may senaryo na posibleng tatawid ito sa silangang Visayas patungong Hilagang Luzon mula 11 ng Nobyembre hanggang 17. Pagdating naman ng 18 ng Nobyembre hanggang 24, makikita natin na ang LPA ay nakatawid na sa ating bansa. Samantala, may kasunod pa itong posibleng mabuo sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya, mayroon tayong inaasahang mga bagong posibleng mabuo ngayong buwan ng Nobyembre. Kaya manatiling alerto at updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Para naman sa magiging ulat panahon ukol kay Bagyong Uwan, pakinggan po natin ang ating kasamahan na siyang magbibigay ng malalim na impormasyon ukol sa minomonitor na bagyo na muling mag-re-entry o papasok sa ating bansa. Ingat po tayong lahat, mga kababayan. God bless. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Ukol pa rin ito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, si Severe Tropical Storm Uwan. Bagamat ito po ay nasa labas na ng ating area of responsibility, ay may signal pa rin po tayo na nakataas sa malaking bahagi ng northwestern section ng Northern Luzon dahil hagip pa rin po ito ng diametro ng bagyo. Sa lawak po kasi ng diametro nitong bagyo ay hanggang ngayon ay nakakaapekto pa rin ito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. So sa kasalukuyan maya-maya lamang po iisa-isahin natin yung mga lugar kung saan ay nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. Kung makikita nga rin po natin sa ating latest satellite ay sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng bansa, improving weather naman po ang nararanasan. Walang gaanong mga pag-ulan, liban sa mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi, mas frequent po sila sa hapon at evening time. Based na rin po sa track na ipinalabas nga po natin at as of our latest bulletin, makikita natin na sa mga nakalipas na oras, nag-start na po na mag-northeastward ang kanyang movement. Ibig sabihin ay pahilagang silangan na po ito at bukas ng hapon, pwede po itong magkaroon ng re-entry o pumasok muli sa ating area of responsibility at pwede po itong mag-landfall. Inaasahan itong mag-landfall sa southern portion ng Taiwan. And then generally afterwards, northeastward pa rin ang kanyang movement hanggang sa makalabas po ito ng ating area of responsibility. So kung mapapansin nyo nga po, sa trajectory nitong bagyo, until such time na makalandfall po ito sa southern portion ng Taiwan hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility, posible na may signal pa rin ho tayo sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil mahahagip pa rin ng diametro ng bagyo ang ilang bahagi po ng ating landmass doon sa extreme Northern Luzon at sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. So mag-antabay pa rin ho tayo sa magiging update na hindi pa rin po tapos ang epekto nitong si Bagyong Uwan sa ating bansa. Kaugnay dyan, signal number 1 nga po, nakataas pa rin sa Batanes, western portion ng Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, northwestern portion ng Kalinga, Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur. Ito po yung mga lugar kung saan may blue shade po. So, ibig sabihin, pwede pa rin dyan yung mga pag-ulan. So, kaya't nariyan pa rin yung hazard po ng mga posibilidad ng pagbaha pa rin, mga isolated cases of landslides, especially sa mga mountainous areas, at yung gusty winds o yung pagbuso pa rin ng hangin ay pwede pa rin maranasan sa mga lugar po na nabanggit natin dahil sa epekto o direktang epekto ni Bagyong Uwan. So, ingat pa rin po ang ating abiso sa ating mga kababayan doon. Wag pa rin maging kampante, maging vigilant pa rin tayo sa ating kapaligiran at maging alerto pa rin po.
Ito naman yung mga lugar kung saan ay wala pong signal pero pwede pa rin makaranas ng mga pamisa-misang pagbugso po ng hangin. So sa araw na ito ay sa natitirang bahagi pa ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Northern Samar. Tomorrow naman, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Bicol Region, Zambales, Bataan, Cavite, Quezon at Aurora, habang sa Thursday naman ay sa Batanes at Babuyan Islands. Ngayon nga po ay wala na po tayong storm surge warning at nag-final na rin tayo ng ating weather advisory. So ibig sabihin, mga light to moderate rains at posible rin ng mga at times heavy rains sa ilang lugar po sa ating bansa. Tulad pa rin ng bagyong CU1. Pero in effect pa rin ang ating gale warning ngayon. So meron pa rin tayong gale warning sa Batanes, northern coast ng Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at maging sa Zambales. So hindi pa rin ho nire-recommenda na umalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na yan dahil delikado pa rin ang kondisyon ng ating karagatan. Magiging maalon hanggang sa napakaalon pa rin ho ang magiging kondisyon ng ating karagatan doon. Yan muna ang latest